Butihing Buting ano? porn star. Ito ba yung favorite Ay, nasa- natin dalawa? Hindi ko favorite ito eh. Ako favorite. Hindi sa nothing against her, pero hindi Hindi ko mo siya favorite? Oo eh, bakit? Ikaw favorite mo? Sino ba ito? Ito ba yung local o international? Hindi. Siyempre, ito muna. Okay, yan. Umpisa natin dito, di ba? Ay! Yan. Kilala ko yan! Kilala mo ba yan? Yung yun, si AJ Raval, kilala ko yan. Hindi. Ito, hindi yan ang pag-uusapan natin ngayon. Sino dyan? Ito yung mga Viva Hot Babes. Viva Hot Babes, Viva Max. Viva to Max Babies. Oh, sino yan? ito si Maring Salome. Napag-usapan na natin dati. Anong ginagawa niya sa Viva Max? Actually, teka, ba't ba dyan tayo napadpad? Kinuha ba siya ng Viva Max? Oh, I think meron na siyang meron ng mga pelikula na si Yan. nandun si Salome. Ayan ba Ano yung masasabi mo sa larawang ito, Chris Bacula? Merong, Mamaya, bago tayo pumunta. merong hindi belong sa grupo. Bakit naman? Merong parang isiningit lang dyan. Bakit naman? Hindi nararapat? Ako, tingnan nyo kung nanonood kayo ng Sawsawan Podcast, i-comment nyo kung sino ang does not belong. Makikita mo sa mga shape ng mukha diba? Yung mga hulman ng mata, ng mukha. Merong isa dyan na parang kaya mong i-drawing lang. Huwag ka na Sobrang bland ng kanyang mukha, kailangan niya mag-abubot. Hindi naman. May kagandahan naman si Salome. Meron, Yun nga lang, belkung ile-level mo dito sa makina AJ Raval, medyo siya. medyo Hindi kasi- wala siya sa level. ito Oo. si Salome maganda. Pero I mean, hindi siya at par doon sa Yun nga. artista level na beauty. Oo. Kumbaga siya, kumari, di ba yung mga porn stars bro, hindi mo siya mani-level sa, yung mga porn stars sa US kunwari si Mia Khalifa. Hindi. Hindi mo siya pwedeng, I mean, example ka, hindi mo siya pwedeng ihalin tulad kay Scarlett Johansson. Kasi parehas silang maganda, pero yung beauty ni Mia Khalifa, pang porn. So si Salome, porn siya, di ba? Ang ginagawa naman nila AJ Raval sa kanang mga ibang kasamahan niya, hindi naman porn pelikula Oo. Di ba, movie? Pero alam ko, may mga pelikula sa Viva Max na Parang porn. Hindi siya nag-porn doon, pero nagubad siya si Salome. So Viva Max Beauty na rin yung Baby. ano bang tawag sa Viva Max Beauty? O basta. Hindi ko alam. Pero I mean, nag-start, kasi nakilala ko yung Salome sa Twitter Oo. Pinakilala siya ng aking ex kasi sobrang, gusto lang niya yung aura ni Salome. So nung nakilala ko siya sa Twitter, nakita ko yung rise niya. And Ito, eventually, naging mainstream siya. tanong ko, kung meron kang kaopisina, tapos kamukha, ayan, si Salome mismo, ganyan ang itsura. Parang magiging, di ba, lalo na kapag bata ka, may magiging crush ka sa office Oo. Magiging crush mo ba sa office si Salome? Titirahin ko siya pero hindi ko siya magiging crush. Kumbaga pag may inuman, pwede ko siyang landiin. Ganon. Pero hindi ko ako magte-take ng effort para dinner tayo. Kumbaga, pero malamang kung medyo malaki-laki, let's say call center. Call center, malamang madami pang mas maganda sa kanya. Oo. No, ganon. Unless na lang siguro kung maganda yung ugali niya. Oo. Yung magkakasundo kami sa mga kwento. Oo, Pero still, sa taste ko, kasi like sa mga babae, di ba, meron din silang iniisip na standard kung ano yung mukha or asal ng kanila magiging future jowa. Oo. So same din sa akin. Meron akong standard kung ano yung babaeng gusto kong maging jowa. And magiging specific ako Tawagin niyo na akong ang tawag doon? Misogynistic o sexist? Hindi misogynistic. Mababaw. Ang baba. Ano may Ano? yung shallow kasi Mababaw nga. physical. Maybe Superficial. superficial. Yan. Yan. Thank you, Je. Tawagin niyo akong superficial pero ang standard ko sa mga babae is mahaba buhok, maputi, chinita, and slim. Chinita. Kailangan maganda yung chinita. Oo. Kagaya ni Sofia, parang ganun. Kasi ganun yung yung trend nung mga Chinita ba yung si Sophia? chinita. Nakalimutan mo na. Okay. Maputi, mahaba buhok, No. slim, chinita. Mm. So, yung tatlo na yan, pasok. Oo. Nakita mo?
Yung mga mata nila. Tinan mo yung mata ni Salome. Chinita ba? Bilog na bilog, di ba? Parang journowing na bilog na itlog. So, hindi siya pasok sa standard ko. So I mean, hindi siya maganda. Sa standard ko, like mga babae, may mga standard din. Hindi siya pasok. At alam ko, sasabihin nyo, tingin mo ba si Salome pasok sa standard? Wala naman akong pakialam doon. Basta ang pakialam ko lang yung standard ko. Wala rin siya pakialam na hindi siya pasok. Tama. Hindi siya pasok sa standard. Kapag same lang kami. Actually, nung sinabi mo yan, napag-isip-isip ko, kasi maganda naman si Salome. Hindi mo nasasabing pangit si Salome. Hindi siya pangit. Pero dahil porn star siya kasi, di ba? Oo. Pero yung beauty niya, hindi pang porn star eh. Hindi. Pang spoken word poetry. Anong ginagawa mo dyan? Naghupad? Kumbaga kumbaga she's like a sweet girl na tropa. Parang mga kakilala diba? natin mga musikero to eh. Di ba itsura niya, di ba? Musikero, artist. Parang siyang artist eh. Well, actually, baka namang mukhang artist naman talaga si Salome. Parang siyang nagbabanda para sa akin. Kasi marami akong kilalang mga babae nagbabanda at ganyan yung spoken word. Ganyan yung mga itsura. May hikaw sa ilong. Oo. Mukha siyang bull. Pero siguro yun nga. Hindi siya sultry tingnan. Hindi. 'Di ba? She has to put a lot of effort para magmukhang sultry. Kailangan magdamit siya ng sexy, kailangan niya yung mga bondage, saka siya magmumukhang sultry. Bilang lalaki Pero ito si AJ Raval, walang ka-effort. Ang sultry tingnan eh. Yung diba? Yung tatlo na yan, tingnan niyo na lang. Ito hindi ko nga kilala pero alam mo na parang may something sa kanya na sultry, di ba? Oo, ito si nalimutan ko eh. Oo. Ang ibig namin sabihin, hindi sa yung kagandahan ni Salome ang namin, yung kagandahan niya towards dun sa industry ang pinili niya. Oo. Kasi kunwari coach ako sa gym, may certain look na kailangan ng isang coach. May certain way of talking, may certain so parang tawagin yung stereotype, 'di ba? Pero totoo naman. Ganun talaga eh. Well, kaya nga may word na stereotype kasi may mga stereotypes talaga. Parang pag nakakita ka ng rapper, 'di ba lahat ng rapper nakakita mo naka-cap, maluwag ang suot, naka-coat, naka-hoodie, 'di ba? Para nag-work sa call center, 'di ba? Ganun lahat ng mga itsura ng mga rapper, 'di ba? May mga lace, 'di ba? Tapos may hawak na vape. So wala kang makitang rapper na kamukha ni Marilyn Manson. Typical. Typical, wala. Typical. Yung mga new metal, may mga ganun na mukhang. Pero sa Pilipinas na rapper, wala kang makitang ganun. May kulay yung buhok. Lahat sila parang baggy jeans, baggy shirts, tapos naka-cap, 'di ba? Tapos mahilig sumigaw. So si Salome, nung nalinya siya sa mga Viva Babes na to, hindi tuloy nagtutugma yung itsura niya sa kanila. Kasi tingnan mo yung aura pa lang, mukha siyang manghuhula. May mga diamante siya, Jay. Alam mo yung mga sapphire necklace na yan. Di ba? Para siyang nagbebenta ng mga feng shui cards or tarot cards. Nagbabasa kami ng tarot cards, Salome. Anyway, hindi ba yung beauty niya, Jenny? Tigilan natin pag-analyze sa itsura ni Salome. Punta tayo dun sa niya, kung bakit siya nag-viral. Sige. Recently. So, yun siya sabi namin. Kasi si Salome ay dahil sa post na ito, di ba? Putang ina favorite. Trike Patrol. Bro, ito pasensya na sa mga di nakakaalam Pero hindi na to lingid sa kaalaman ng mga kalalakihan. Pag sinabing Trike Patrol, ang mga babae sa Trike Patrol ay mga exotic na mga babae. Nakakanood ka ba ng Trike Patrol? Oo, nakikita. Puro mga Pinayan na mga taga Cebu, taga Pampanga. Kumbaga, hindi magagandang mga Pinay. Yun ang Trike Patrol. At tawagin nyo man akong sexy so whatever. Kung nanonood ka ng porn, kagaya ko, ang Trike Patrol, pinapanood ko yan eh. Ilang beses na ako nag-jackal sa mga Trike Patrol. Lahat sila morena beauty, mga taga Cebu. Mga foreigner type, diba? Tapos yung mga foreigner, wala silang pakialam kung sino fina-fuck nila, basta may ma-fuck lang sila. Minsan nga, sabi ko, tangina parang underage yata itong mga fina-fuck na mga hype na to. Diba? So, dapat titignan nga yan mga Trike I-search nyo lang yung Trike Patrol. Pero itong lalaking, ito ba talaga, yan ba talaga yung si Trike Patrol? Hindi nga pinapakita yung Trike Patrol yung mukha niya eh. Ang sinasabi lang niya lagi doon sa porno, oh baby, yes baby, oh good pussy baby. Pero parang bata pa si Salome dito. Baka luma na to.
Hindi pa tingnan mo bata siya. Hindi, iba lang yung ayos ng buhok niya, bro eh. Tas nawala yung nose ring. Tas masyado niyang pinapakita yung gilagid niya. Magilagid pala siya. Pero tingnan mo, cute naman ni Salome eh. Yun nga lang, yun nga, hindi siya mukhang sultry nga kasi. Saka the fact na trike patrol yung pinatulan mo. Totoo ba yan? Nag-trike patrol siya? Yan ang, check mo nga, Pornhub. Tingnan mo, baka naka-out na. Wag dito. It tells you kung ano yung type of beauty na meron siya. Kasi yun yung meron sa trike patrol. Ako kung babae ka, tingnan nyo lang yung mga type of beauty na meron yung sa trike patrol. Kasi actually nga, naawa ko dun sa mga babae sa trike patrol kasi feeling ko mga binabayaran lang sila eh. Para sila mga prostitutes, bro. Prostitutes naman, madalas no. So para most of them are prostitutes naman para talaga. gumawa ka ng mga trike patrol videos, Salome, ano ba yung image na gusto mong... Kasi hindi pa ba sapat na... Bakit naging Russian yung Pornhub? Ha? Naging Russian yung Pornhub. Baka ini-infiltrate na tayo ng mga Ruso. Russian din ba Pornhub mo? Hindi. Naging Russian. Baka may pinindot ka lang na settings. Hindi, Salome Salvi. Tagal ko na hindi nabubuksan dito sa phone yun eh. Salome Salvi, Trike Patrol. Teka, tingnan natin kung ano sige. out na ang ano. Salome Salvi, Trike Pornhub. Patrol. Ako ang sinasabi ko kasi bro, nag-start si Salome Salvi as an independent porn star sa Twitter. Actually, hindi pa nga siya porn star eh, kasi naghuhubad lang siya eh. Ito na! Ito ba yung bago ba to? Ano? Oo. Patingin? Trike Patrol. Patingin. So yan yun. Pero yung pero na 1.1 million views na agad, oh. Madayang views, Pero ang sinasabi ko lang kasi bro, yung Trike Patrol, tingnan mo yung mga ibang videos ng Trike Patrol, tingnan mo yung mga klase ng babae. Alam ko naman nakita yan. Mo? Nakita ko na yan. Diba? So yung brand ba, yung brand na sinalihan mo, parang, are you sure na yun yung gusto mong i-represent na brand? Kasi yung Trike Patrol, hindi siya magandang brand para sa mga Pilipinang kababaihan. Kasi parang makikita mo yung mga foreigners sa Trike Patrol. Ito, hindi ako hypocrite, nanonood ako ng Trike Patrol, pero kung babae ka... Puro ka reklamo eh. Ako nanonood ka naman pala. Kung babae ka, at papanoorin mo yung Trike Patrol, maaawa ka doon. Ako nag-empathize lang ako sa mga kababaihan na hindi pa nakakanood ng Trike Patrol. Kumbaga, they would be so disappointed at you kung malalaman nila na you're watching Trike Patrol. Kasi ang Trike Patrol medyo may pagka-exploitation yung dating sa mga babae. Teka. Parang luma na yun. Baka second time niya na dyan. Kasi yung parang latest upload niya, hindi naman Trike Patrol eh. Kasi bro... Teka, tingnan natin yung page ng Trike Patrol. Yan, sa Trike Patrol. Baka dun sa Trike Patrol, yan o. Pero minsan sa Trike Patrol, may mga paid videos na yan. So, minsan, pag ganyan, baka hindi na free. Tingnan natin. Trike Patrol. Madami kasing Trike Patrol. May mga Trike Patrol na sa Thailand eh. Tuk-tuk Patrol. Yun yung tricycle version nila. Tuk-tuk. Walang yakakasa ko lang. Nautot pa ako. Umutot. Nautot ako kasi nakakautot itong Trike Patrol eh. Pero ang point ko lang bro, yung branding na pinili ni Salome na Trike Patrol. Teka, wala bang Wala bang account ang Trike Patrol sa Pornhub? Parang meron. Bakit ganun? Bakit wala? Search mo lang. Trike Patrol. Marami kasi nag-upload nun eh. Parang ginagrab nila yung video ng Trike Patrol and then sinishare doon sa channel nila sa Pornhub. Kaya siguro hindi mo ma-search. Teka. Gusto ko malaman kung lumabas na yung ni Salome. Ni Salome sa Trike Patrol. Trike Patrol. Pero bagay kung lumabas na, makikita na, pinost na sigurado yan Nino? Ni Nico David. 'Di ba? Depende bro, kasi porn yan eh. Pwede ka ma-censor pag pinost mo yan eh. Ang tagal namang mag-edit nitong Trike Patrol na mga hayop na to. Bakit? Feeling ko luma yung 1.1 million views na na video nila. Kasi may mga, ito bro si Salome, may mga videos na yan na self-made sa kwarto niya. Oo. Nakasama yung mga iba't ibang lalaki. Oo. Pero pati nga nung caption nito. Ito. Teka. Trike Patrol shoot done. So, pwedeng hindi pa tapos kasi 3 days ago. 3 days ago. I-edit pa yan, tas ika-cut pa yung mga episode.
'di ba? Bakit 1 hour? Pinost niya ulit. Ibig sabihin, ayaw niyang ayaw niyang makalimutan. Oo, 'di ba? So, pwedeng di pa lumalabas kasi yung episode. Kaya hindi mo ma-search. Wala pa, hindi pa siguro. Oo, kaya 'di ba yan, waiting po dito, ma'am. So, taka lang, yung point ko kasi bro about dun sa brand ng Trike Patrol. Ito kasi yun eh. Magkaiba yung Viva Max na brand sa Trike Patrol. Tama? Oo naman. Kaya ko nililink to, pinipit i-link to kasi nga going back doon sa picture kanina na kasama ni Salome, yung tatlong taga Viva Max. Kaya ko sinasabi na she doesn't belong dun sa roster na yon, sa lineup na yon. Kasi yung beauty niya hindi dapat kabilang dun sa Viva Max kasi nag-start siya sa Twitter going sa independent porn scene. Kahit na yung mukha niya, mukha siyang spoken word poetry artist, 'di ba? No. Ngayon, dito sa post niya na Trike Patrol shoot done, pinapatunayan mo talaga na ito talaga yung industriya mo. Pornhub, Trike Patrol, Exotic Beauty. Hindi ka dapat naglalagi doon sa mainstream eh kasi masyado kang brutal for it eh. Yung parang nag-crossover ka eh. Yun nga yung sinasabi ko last time na di ba? Na parang handa na ba yung Pilipinas na kasi itong si Salome kasi she's been kumbaga nagpapaka-mainstream siya eh. Yun diba? Nga. Nagpapaka-mainstream siya, nagpapa-interview siya sa TV, which is ini-interview naman siya, hindi naman niya kasalanan yun, 'di ba? Si Atom Araujo yun. Basta kung sino-sino minsan makikita mo yan sa mga Viva may mga podcast pa nga yan eh. Sa mga nag-guest siya sa mga podcast, 'di ba? Sana makapag-guest si Salome Salvi dito. Tapos yun ang isang tanong na bakit is it kumbaga parang manonormalize yung yung parang tingnan mo tanggap na ng society ang mga porn stars. Tama, dahil diba? Mainstream kasi, na siya. Si Salome Salvi nga nandiyan no, parang walang yan, hindi na tabu yan. 'Di ba? Which is yun ang isang tanong eh. Kasi may mga tabu talaga. May mga tabu na actually parang discussion yan to being taboo itself. Kasi may mga bagay kasi na tabu, sinasabi, dapat hindi tabu yan. 'Di ba? Pero, kung wala nang tabu, 'di ba? It's tabu for a reason eh. Tama. 'Di ba? It's tabu for a reason. Ibig sabihin, tatanggalin mo, if you, kumbaga parang tatanggalin mo sa category ng tabu ang isang bagay na let's say porn, 'di ba? Ibig sabihin, you would have to change the values of the people eh. Every people, diba? Everyone. Diba? Kumbaga change of values ng society yan para hindi maging tabu. Diba? And to a lot of people, although ang mga Pilipino kasi naturally tayo eh. Hindi naman tayo, yung isa ba, ang isang stereotype na sasabihin, judgmental ang mga Pilipino. So, hindi tayo judgmental. Sa tingin ko, ito mo si Salome Salvi nga, diba? Parang si Maria Osawa, niyakap natin ng buong buo, 'di ba? Tinanggap natin. Kaya nga. 'di ba? Sino-sino pa yung mga Pinoy baiters na vlogger, 'di ba? Kumbaga we accept them for just being here. 'Di ba? Parang mahal ka namin dito kay. Gusto tumira ka dito. Talaga, you're one of us. Welcome to our culture. So, hindi tayo judgmental na tao. Kahit pa yan eh, kahit nga kahit hindi puti, kahit yung, 'di ba yung isa yung sa Itbulaga may black doon eh. Basta yung Afrikano. Nakakasama yan nila Haring Bangis eh sa mga vlogs. Yun, 'di ba? Yung Nigerian something. Basta yung malaking tao na yun, diba? So, paano tayo naging judgmental? Kung mga Koreano. Diba? Si Ryan Bang. Diba? Si Sandara Park. Basta goods ka na parang, okay ka. Diba? Parang basta naaliw kami sa'yo, okay ka. Si Cynthia Luster nga, diba? Diba? And we that goes back from for decades. Diba? Doon pa lang sa nung World War II, 'di ba, tinanggap ng Pilipinas yung mga Jews. Yung mga Jews na mga
i-execute sana sa yung mga tumakas galing sa Germany, tinanggap ng Pilipinas. Ayaw ng ibang bansa yun. Pero tinanggap natin. Tinanggap natin. A few thousands ano ba tawag of them. sa ganun, bro, yung paggaling ka sa ibang bansa? Mga asylum seekers. Tapos meron pa isang tawag dyan nakalimutan ko lang Mga tawag dito. Saan nakalimutan ko? Refugees. Yun. So, para sa akin kasi, so balik tayo kay Salome, yung pagiging porn star, kumbaga parang, kahit alam nating porn star siya, hindi natin siya ikukundina na parang, ipako sa krus yan. Diba? Pero yung pagiging tabu ng porn, alam pa rin natin na hindi mo papangarapin para sa anak mo yun. Diba? Na pag meron kang nakita na let's say may scandal ka, nakakilala mo, although hindi na ganun kalakas ang impact ngayon kasi parang common thing na yan na parang may scandal, pero pag kakilala mo yung nagka-scandal, 'di ba? Parang may scandal ka. Mahirap mahirap burahin sa isip utak mo yun 'di ba? So, the way na ginagawa niya dahil nga nagko-crossover siya sa mainstream, parang gusto niyang sabihin sa mga tao na kasi magkakaroon siya ng influence sa mainstream, 'di ba? Okay lang yung ginagawa ko, yung trike patrol, yung sa kwarto ko na fina-fuck ko iba't ibang lalaki. Okay lang yun kasi sex worker ako, may karapatan ako. And tanggapin niyo ako kung sino ako. Pero tanggap ka na nga At saka kailangan tabu na yan. Kumbaga parang yung ginagawa ko, walang masama dito. Hindi ako pumapatay. Hindi na tabu to. Diba? Parang feeling niya kasi yung ginagawa hindi nakaka-influence ng mga tao. And even siya, hindi pa ako nakakalood ng podcast niya, pero I'm sure 60% na baka may sinasabi siya na kagaya nung sinasabi nung sure 60%. Siyempre, para safe tayo, di ba? No. Yung sinasabi nung transformation na guy na sex work is work. Sinong transformation na guy? Yung yung jowa ni Awi. Yung cosplayer. Cosplayer, di ba? Na parang, pag sinabi mo yon, alam mo ba kung ano yung sinasabihan mo niyan, kung gaano ka fucked up ang sex work sa Pinas, sa third world country, kung yung mga dinudukot, kinikidnap, tapos ini-enslave para makipag-sex sa mga foreigner o mga matatandang Chinese, di ba? Ito.